Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide, buong universe. Abay, tayo ho'y balik ulit sa ating program, Gabi ng Misteryo. Very interesting po ating pag-uusapan tonight tungkol po sa mga crop circles, sa mga cloud formations. Ang sabi, crop circle, wala naman dito yan sa Pilipinas. Mali kayo. Meron din pala mga crop circle dito sa Pilipinas. Hindi lang ho nababalita at hindi lang ho nailalabas. Kasi karaniwan yung mga crop circle kasi nasa iba't ibang mga bansa like sa Europe, sa UK. Ito, di ba? O Nueva Ecija, saka Nasugbu, Batangas, pareho. Si Ma'am Jo nag-share noon Ayan, pag-uusapan ho natin yung mga crop circle na yan tonight. And also, kapag tumitingala-tingala tayo sa kalangitan, ay nakita rin po tayo ng kakaibang mga imahe ng mga ulap, ha? Yung mga cloud formations na yan, ano po? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi kasi iba kasi sinasabi baka naman daw nagtatago sa likod ng mga ulap yung mga UFO, mga extraterrestrials. May mga formations na may mga mukha. Alright. Well, I think it's about time na pag-usapan po natin ito ngayon pong gabing ito, mga kababayan. And maybe you can also share your insights, yung inyong mga opinion tungkol sa ating pag-uusapan ngayong pong gabing ito sa FB Live ng DZRH and also sa YouTube channel ng DZRH News Television. Ayan na. At tayo ho'y magkatalamitam, magkausap-usap tungkol po sa naturang paksa natin ngayong gabing ito. Alright, tonight ay i-welcome po natin pong mga guest. Unang-una atin munang i-welcome si Dr. Jo Villasano, ang ating Reiki Master. Ma'am Jo, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa Pilipinas at lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Magandang gabi, Ray. Salamat muli at naimbita mo kami para makipagtalakayan tungkol sa napakagandang Yes, ma'am. idea mo ito na alamin natin. Ano ba yung mga nakikita natin sa kalawakan? Yun nga eh. At itong crop circles. May kahalagan ba ito sa tao? Yun. Yan. Manood po tayo ngayong gabi. Standby kayo lahat. Yan. Malalaman din po natin yung na-share po ninyo, ma'am, crop circle sa sa Alaay, Batangas A, sa Nasugbo A, at maging sa Nueva Ecija. Ayun. And I think meron din sa iba pang mga lugar, hindi lang masyadong napapansin. Iba kasi mga sunog-sunog lang na mga parang paikot ng field na nasunog lang na hindi gaanong pinansin kung ano nga ba yun. Alright, Ma'am Jo, babalikan kita. Si Ma'am Cora Guidote, isa rin pong Reiki Master and of course, psychic si Ma'am Cora. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Naku, walang audio, Ma'am Cora. Naka-mute ka. Iyon. Sorry. Yes. Magandang gabi sa inyong lahat at especially kay Ray, kay Ate Jo, at kay Jane. Napaka-interesting ng topic natin ngayon at salamat at binigyan mo ng pagkakataon na mapag-usapan to kasi matagal ko nang sinusundan itong mga crop circles talaga? na to. Opo. Actually, sa totoo lang, Ma'am Cora, matagal-tagal ko na rin itong gustong i-research kaya lang masyado kasing complex yung ibang mga figures sa mga crop circle, para bang tuloy sinasabi parang baka naman gawa lang ng tao yan at di ba nagkaroon nga ng debate rito at merong yatang grupo na talagang kayang-kaya naming gawin yan. Mano-mano. Marami nagka-claim na silang gumagawa pero hindi sila consistent eh. Yes. At saka before their time pa, meron ng mga crop circles.
Yes, opo. Actually, yung palang binabanggit ko kanina dun sa intro natin na dekada 40 ay huling-huli na. Actually, based na rin sa sa history. 1800s pa lang 1800s pa pala, ano ha? Mga, actually, 1600s pa nakalagay dito eh. 1678, ha? 1686. Wow! 1880. Yun, naku naman no. Oo. Ang dami na pala. Ang Yung tagal-tagal na nun pala. kasi yung technology, wala pa to capture the images, no? Pero some people were talking about it already. Yes, so yan. Mamaya ibabagi sa atin ni Ma'am Cora yung resulta ng kanya pananaliksik tungkol po sa mga crop circle. Ano, ha? And also about crop circle din, ay magbabahagi rin ng kanyang kaalaman si Jay Almodal. Jay, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi na Misteryo. Hello po, magandang gabi sa inyo, Kari, at saka sa mga sumasabaybay ngayong gabi sa inyong segment. So mamaya, bibigyan ko kayo ng idea about sa ilan sa mga mensahe ng crop circles, saka kung anong pinagkaiba nung yung man-made at saka dun sa genuine na UFO. Oh, maganda yan. Ano, ha? How to identify yung legit sa fake. Ganun ba yun? Ha? Yes, opo. Yun, maganda yan. Ha? Magandang malaman natin yan para sakasakali baka may mga crop circle sa inyong mga bakuran. Ano, ha? Malalaman po natin kung yun nga ba ay gawa na inyong kapitbahay o kaya ay gawa ng mga kaibigan natin sa Kalawakan. Yun. Salamat, Jay. Una muna si Ma'am Jo. Hindi ko na patatagalin pa yung crop circle sa Pilipinas. Kailan ba to, Ma'am Jo, yung crop circle na yan? Salamat po tayo, Ray, doon sa nag-upload niyan ng record. 2018 pala yan, nakuha na ng record. 2018. Yung sa may nasugbo, pakipasok nga RHTV yung ano. Sinubukan ko yan, Ray, na i-decode ano ba yung ibig sabihin para maintindihan natin. Yes. So ang sabi, ito pala, may alphabet pala, Ray, itong mga crop circles, pero hindi nila binigay ang meaning. Okay. Ito ay may mensahe dahil nung panahon wala pa naman silang mga letra. Kaya ang mensahe binibigay sa atin galing sa Kalawakan ay mga images. So ito ay isa sa mga images na makikita natin sa internet ng kanilang alphabet ng mga images. Pero na-decode ko na lang energetically itong nabigay, nakita nila doon sa Nasugbu saka sa Nueva Ecija ay parang nagbigay pala yung Kalawakan yung galaxy ng information sa mga halaman sa planet Earth para ma-improve yung genetic quality. Ito daw, ang ibig sabihin daw nito. Binigay sa ating planeta from another galaxy para ayusin yung quality ng ating halaman. Para sa plant kingdom daw yan. Yan po ang sabi nung simbolong yan sa crop circle na nangyari noong 2018 sa Nueva Ecija at sa Pero Batangas po. ang comment ko doon, Ma'am Jo, ba't pareho yung design nung crop circle Dahil niya sa pareho po ang Nasugbu sa Nueva objective. Ecija? Ibang fields pinaglagyan, pero pareho po ang message. Kaya pareho siya. Talaga? Siguro naman, wala naman sigurong nag-attempt yan na gawin yan na mano-mano, no? Never po mangyari yung mano-mano kasi hindi perfect yung images pag mano-mano. Ano naman may mali, Opo. may mali. Saka ano naman ang purpose mo kung gagawin mo yan ng mano-mano? Ano yun? Para lang manira nung tanim. O, di ba? Tama po yan. Ayan. At ito po ang crop circle na nakikita natin sa mga halaman ay ito ay in cooperation with the minerals, yung ating pong planeta. Meron naman pong mga images na nagre-register kung hindi sa planeta, kung hindi sa Kalawakan. Yan naman po ay cooperation ng water element doon sa clouds. So ang tumatanggap po ng mensahe ay yung water element. Tulad po nito, itong na-post na ito, yung pamangkin ko po, nag-attend kami ng Independence Day dito sa embassy sa Russia at meron po silang celebration nung araw na yon. Yes. Tingnan nyo ang reflection, kaya yung mga tao, masaya, kinopya ng water element, yung dekorasyon
doon sa event. Nakita mo, Ray? Ganyan yung dekorasyon doon sa event, ni-reflect niya doon sa clouds. Talaga. Ganyan, exactly. Di ba yung pag meron tayong Opo. celebration, gumagawa ng mga Opo. small, parang flaglets, Opo. ginawa niya. At ang nakatanggap ng message na ito, yung aking pamangkin na medium, si Chobel. Opo. Bigla niya akong sinabihan, tumingala ka dahil merong kakaibang image. Pagtingin ko, sabi sa akin noong water element, makiusap ka kasi maganda yung celebration ninyo, parating na yung ulan. So ang ginawa ko, sabi ko, water element, patapusin nyo naman ang event namin. Huwag ka munang babagsak ngayon. Babagsak yung ulan. At kung gusto mo naman, doon na lang sa ibang lugar. Maghapon talaga, Ray, hindi umulan. Talaga. Ayun. Yan po yung significant ng image na yan sa kalawakan. Ang tanong ko rito, sino ang gumagawa niyan? Yung nagdo-drawing na yan sa mga clouds? Sino yung mga dibuhista natin dyan? Two ways yan, Ray. Either yung cosmic wisdom, nagbibigay sa atin ng senyales. Gagamitin yung element. Halimbawa, yung element of water. Ginamit niya. Kaya gumawa siya ng ganyan. Pangalawa, pag tayo naman po ay nagme-meditate, tumitingin tayo, kausap natin ang Diyos o kausap natin ang ating God within, mapapansin po natin na meron pong formation ng clouds, yung tubig. Sinasagot tayo ng cosmic field o ng Diyos sa formation ng clouds. Opo. Pwede po nilang experiment po ito. Pag gusto nilang makiusap sa kanilang God within, o kaya gusto nilang tumanggap ng mga kasagutan, ay tumingala lang po sila. At kusa na magbibigay ng sagot yung God representation nila sa pamamagitan ng cloud formation. Si Cora may papakita sa inyo kasi nasa Christ consciousness siya noong isang panahon na yun. Nakita niya yung Christ image sa kanyang photos. So ganun po, dalawang paraan. Either binibigyan ka from the cosmic field o ikaw ang nag-a-upload ng information at pinapakita sa iyo yung impression na galing sa iyong thought forms. Nagre-reflect yun sa mga clouds? Yes po. Kaya yung talaga? iba na sasabihin, naku, pagtingin ko nakakita ako ng parang demon. Ayun nga, may sungay, iba. Ibig sabihin, yung mindset, yung pattern mo, ay hindi mainam. Yun, nireflect mo sa tubig Talaga. Yun ang nakita mo, image. Ayun. Pero pag angelica naman, prayerful, makikita mo, yung isang image dyan, nandoon kami, nagdadasal kami, Ray, sa isang napakagandang monasteryo, yung tinatawag dito sa Russia na New Jerusalem. Dinala ko yung ating healer na si Brother Arcangel, Joel Arcangel. Siya pinakitaan noong water element, yung clouds, pinakitaan siya ng anghel. Kaya pag tingala niya, may mukhang anghel. May anghel. Doon sa cloud formation habang naroon kami sa monasteryong yun. Pero ito, Ma'am Jo, isang factor lang yun na tayo mismo ang nag-program nun. So maybe these beings from other planets from higher dimensions, pwede rin silang gumawa ng ganito mga images to give us messages, right? Yes, yes po. Meron dyan mamaya si Cora maipapakita bago sila yung mga crafts na yan, Ray, para hindi tayo masindak ng mga tao. Lagi silang nakatago doon sa water element sa clouds. Okay. Ay may moment dyan dahil sa very intuitive itong si Cora na pick up niya yung signal, yung presence ng spacecraft doon sa Kaliraya. Kaya nakakuha siya ng photo na nagtatagong spacecraft. So which means sige na nga si Ma'am Cora nang Ma'am Jo, maraming salamat. Tatanungin ko na si Ma'am Cora. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo ulit and welcome again sa ating program. Magandang gabi, Ray. Yes, Ma'am. Yung binabanggit ko ni Ma'am Jo. Hindi ko alam na pati cloud formation pala i-feature natin kaya hindi ko na yung mga pictures na. Pero mamaya hahanapin ko habang kausap mo si Jay. Pero ngayon, ang papakita ko yung mga crop circles. Yes, ma'am. Opo. So ano po yung... Okay ba sa iyo yan? Yes, ma'am. Go ahead po, Ma'am Cora.
Okay. Oo. So, sabihin mo sa akin pag nakikita mo na sa screen. Oo. Ayan. Makikita na natin yan. Ayan. I-share na yan ng So, ating yan. TV. Iba't ibang klaseng mga crop circles itong pinapakita ko. Nakikita mo na ba, Ray? Sige lang po. Sige lang po, Ma'am Cora. Yan. Pinapakita Kasi na. naka-screen share na ako. Ayan. Iba-ibang klaseng crop circles yan. At as you said, no, lumalabas yan sa iba-ibang lugar ng mundo. Pero karamihan talaga, siguro mga 70 to 80% sa UK, malapit sa Stonehenge at saka sa Avebury. Magkalapit lang yung dalawang yun, no? Teka, papakita ko yung Ang gaganda. medyo Ganda tingnan. ang gaganda, 'di ba? It's called sacred geometry. Kasi meron talaga siyang may mga mensahe talaga tong mga crop circles na to. Yes. Oo. At saka basically ang talagang sinasabi niya, kailangan lawakan natin yung ating pag-iisip, no? Teka. Parang maganda Nakikita niyo rin ba? Yes, ma'am. Oo. Dali Parang maganda mag-selfie yung sa mga aking crop circle. mga- Oh. Ito yung lumabas ngayon 2024, no? Yan. Yan. Ito na yon. Tapos, Oo nga, ganyan, malalaki sila, malalaki. At saka the way they're made, overnight lang to maski gaano ka-intricate, gaano kalaki, ito yung second lumabas this year. Hindi nasisira yung halaman. Talaga? So, yung halaman, it's bent, minsan 45 degrees, minsan it's bent to the ground, Opo. minsan it's twisted clockwise or counterclockwise. Pero hindi nasisira yung halaman. Tsaka yung yield, yung crop yield, mas mataas pag dinaanan ng crop circle. Opo. So ito yung third image that came out this year, no? At Ayun. pakita ko sa inyo yung video nito. Very interesting, ha? Oo, ang galing. Ang galing Yeah, naman. so malapit ito sa Sa Stonehenge, Stonehenge, and it oo. appeared June 30 this year. Wow. So you can see yung formation para siyang 3D yan eh. Kaya lang they could not show it in a 3D form kasi nasa 2D lang, di ba? Pero pag ginamit mo yung imagination nila yan, sabi ng iba mukhang quasar. Ganun, yung parang race nga po, ng oo. ng isang galactic Yes. arm. These are galactic arms. Katabi to ng Stonehenge, Ma'am Cora, ang no? ginagawa nitong Tama. malapit siya sa Stonehenge. Oo, yun, katabi. Kasi nga karamihan, kasi ang Stonehenge parang ano yan parang landmark Opo. yan ng mga extraterrestrial Portal daw yan. ng mga sightings, ganyan. So, yung energy na binibigay ng mga batong yun, medyo malakas. Actually, I had the fortune of going there. Papakita ko mamaya yung Opo. So, dito yan, look at the close-up shot, no? Napaka-accurate at Accurate na, napaka-precise oo. nung the way the Pati yung corner. formation is made, no? Oo. At makikita mo talaga yung mga halaman hindi na mamamatay. So, buhay yung halaman. Parang ano lang, no? Parang Okay, I'll stop there. And then I'll show you. parang diniinan lang diba? ng ano, ng Napaka-precise. oo, parang in-stamp lang. Tsaka you can see the measurements very accurate. So, may mathematical basis talaga yung pag-form nila ng crop circles. Yes, ma'am. Oo. So, may isa pa ako ipapakitang video. Ito Opo. naman yung parang 3D depiction, no? Kasi nga, this is not just, hindi lang ito, ang tawag dito, 2D image eh. We have to use our imagination. So, yung isang artist, ginawa niya to. Opo. Actually, fini-feature na rin itong mga crop circles sa iba't ibang mga movie, mga TV channels. Yung Ano? depiction niya. Oo. Very interesting. Wow. Parang toroid. Diba? Oh, ito napaka-complex itong design na to, ha? Oh, yung iba very complex. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang tao na silang gumawa niyan. Gawa-gawa Kasi ng tao. yung imagination is so rich eh. You know? Yan, so meaning Ma'am Cora, kung hindi gawa ng tao, sino may gawa? Ito nga, so may papakita rin ako. Okay. So let's move on. Yes. So ito si Cab, he's a
Pleiadian, medium to eh. Opo. Tsaka yung nanay niya, si Channel Judy, siya, no? opo. So they're Pleiadians that are in human form. Yes. So sabi niya, yung latest talaga? one, yung may mga arms, sabi niya, that crop circles the design of our friends from the Andromeda galaxy. No? Okay. The precise frequency has been activated beneath the surface to produce this magnificent design. Many motherships carry this pattern. Parang logo nila sa mga motherships nila. Parang yung seal. image. Emblem nila, no? Parang ganun. Parang ganun. Oo. To identify So, yung kanilang ito yung tropa. ito yung location ng Stonehenge at saka Avebury. Usually it's in Wiltshire County, no. Itong dalawang stone circles na to. At diyan madalas talaga lumilitaw every summer. Usually summer kasi nga planting season, no. So Yes. it can appear in wheat crops, corn crops. Yung corn makapalang stalk no na, pero pag kayang- binend yan ng sa crop circle, hindi siya namamatay. At saka buhay na buhay yung stalks. Yun yung proof na hindi siya man-made. Okay. Kasi pag man-made tapos ropes ang ginagamit nila para i-twist yung mamamatay yung mababali yung stalks. Totoo po. Pero pagka non-human, hindi nasisira yung halaman. Opo. I think This is sige po. Ito yung stone circle sa Avebury. And then this, information. No? Malalaking stones yan. At saka ancient stones to. And then you have the Stonehenge, no? Again, it's an intergalactic marker that not only predicts time, but more importantly, it's a conduit for extraterrestrial messages. Kaya dyan nag-appear most of the Stonehenges. I mean, the crop circles. This was me in 2006 when I went to Stonehenge. Sobrang ginaw at the time. Kailan ka babalik doon, Ma'am Cora? Hindi ko nakita yung crop circle kasi winter to eh. And usually nga summer sila nag-a-appear. No? Yes. Si Stonehenge. Oo. Yan. So those are the And then there was a phenomenon that happened to me, no? Kasi I had the fortune of going to the Pentagon on June 14, 2014. Okay. Yung katabi ko dyan, yung kaibigan ko, kasi she works at the Pentagon. She worked at the Pentagon. Sabi niya, Lika, Cora, ipapasyal kita sa Pentagon. Okay. Sabi ko, salamat, kasi that's a very rare opportunity to have the chance to go inside the Pentagon. And so ito, nasa Hall of Heroes kami. And I pretended to be at the podium inside the Hall of Heroes. No? Yes, ma'am. So you know how Pentagon, how power-driven this area is, di ba? Talaga matindi security. I didn't know that I was there channeling light. Wow. The next day, sabi sa akin nung kaibigan ko from Australia, kasi pinost ko dun sa isang chat group namin, sabi niya, Cora, on the day that you went to the Pentagon, a very interesting crop circle appeared. Ito yon. Wow. So there was a star on the Pentagon. Same day yan that I was Talaga? there. Oo. This crop circle. Saan ito, sabi ma'am? ko- Saan ito nagawa, Sa nakita? wheelchair. Sa UK din. Sa UK din. And kaya ako nakapunta sa Stonehenge kasi nabigyan ako ng parang scholarship ng Chevening Fellowship, no. I became a fellow. So parang the universe allowed me to go there for free. Pati sa Stonehenge, dinala ako ng isang host doon for free. Sana all. Yung gano'n, parang it was meant for me to be there. And then yun nga, nung nangyari itong sa Pentagon, parang sabi ko, parang nga siguro may connection ako sa mga 80s, no, or something. But anyway, yan, gusto ko lang ikwento yan kasi nga and kaya matagal ko nang pinag-aaralan tong crop circles kasi may personal experience ako about it. Ayan. All right. So, yun. Ma'am Cora, putulin muna kita, no, and Yes. mamaya babalikan kita, and of course si Jay kailangan din natin magbigay na daan sa ating mga paalala dito sa himpilan, ano ha. Pilipinas ang oras, alas 10:35 ng gabi. Number 1. Ako po si
si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Naku, marami mga nagre-react sa ating talakay ngayon pong gabing ito about crop circles and cloud formation. Sabi ni Christian Bruce Palangka, hanggang sa ngayon po iba't iba ang conspiracy theories kung ano ang simbolo, kahulugan o mensahe ng mga guhit na ginawa ng mga extraterrestrials. Si Joseph Cabrera, since before Christ pa po, may parang mga crop circles na po. Sir Ray, for example, yung Nazca Line sa Peru, and according to mainstream archaeologists, gawa ng mga pre-Incan civilization noong 300 BC. Other recent crop circles po sa Europe ka-shape ng Buddhist mandala. Maraming salamat sa mga nag-share po na inyong mga opinion and insights. Si AV Renta, sabi niya mga alien, mga ET ho may gawa niyan. And also, ilan po sa mga magandang gabi din kina Brother Arvin Capasilio, Ron Singh Bustamante, Jericho Ferrer, si Zeni Jose, Lubigas Jose, Ranny Reo, maging si Annalyn Lang from Germany. Ayun, si Anthony Abrenica at si Ma'am Malu Quinto. Ayan. Alright, so balik tayo sa ating pinag-usapan about crop circles and cloud formations. Jay, magandang gabi sa iyo, Jay. Ay, hello po, magandang gabi rin po. Yung binabanggit mo kanina, how to detect yung legitimate, yung legit na crop circle sa fake na crop circle. Paano? Actually, nasabi na ni Ma'am Cora. Miss Cora kanina, yun nga. So, yung legit is yung symmetrical ang pagkakagawa. Then, walang bahid ng pagkasira ng mga tanim. Opo. Unlike kapag ang tao ang gumawa, asahan mo, nandiyan na may sira yung pananim at saka yung pagkakabaloktot na is hindi pantay or hindi siya symmetrical. Hindi perfect. So, may... Yeah. So, yeah. May semplang. Oo, so may semplang sila. Yeah. Kumbaga, hindi siya as in perfect talaga. Oo nga, ano? Ikaw ba'y na-amaze sa mga crop circle, Jay, mula nung makita mo itong mga ito? Yes, opo. Actually, magbibigyan ako ng konting information about dyan sa crop circle. Yes, please. So, yung mga drawings sa plantasyon ay mostly gift sa atin ng mga Space Brothers. So, tulad nga nung sabi ko nung nakaraan pang talakayan, itong mga crop circles ay pagpapakita ng kaalaman nila tungkol sa history ng ating planeta mula pa noong human tribes ay binibisita na ng mga alien yung planeta natin. So, sa madaling salita, wala pa man tayo dito is narito na sila. Kung uobserbahan mo ang ilan sa mga genuine na alien na made crop circles ay yung ilan sa mga ito ay mayroong design at characteristics ng various culture na already existed na dito sa ating planeta. Na makikita natin na ginagamit ng ilan sa mga lahi na meron na dito sa ating planeta. Okay. Then yung iba dito, nagre-represent ng kanilang sariling
sariling region sa universe o sariling culture nila. So I think they are trying to tell us, Jay, maputo lang kita, they are trying to tell us kung saan sila galing and ano yung kanilang mga kultura o kanilang origin, kaya pinapakita nila itong mga ito sa pamamagitan ng mga crop circle. Yes po, opo. Yung iba kasi sa mga crop circle is pinapakita nila yung presensya at suporta nila sa colony natin. Okay. Ang tawag nila sa atin is new colony. So most of them are trying to put prediction of events, tips, or origin, molecular formulas, and interpretations. Din yung iba is katulad nga sa nabanggit kanina is simbolo ng kanilang societies na balang araw marirecognize natin sa hinaharap. Then yung technology na ginagamit nila upang makagawa ng crop circles ay yung magnetic beam. So sounds like fiction, di ba? For now, well, accept natin itong technology as fiction, pero dahil wala pa ito sa time natin, but it doesn't mean na fiction siya. Maputo lang kita, Jay. Yung magnetic beams na yan, they're using this to draw, gawin itong mga crop circle directly from their spaceships. Tama ba yan? Yeah. Yes. So, kasi yun ang pinapakita. So yung magnetic beam, yung ginagamit nila to momentarily increase the magnetic force of gravity at the ground level. And then therefore, yun, bumabaluktot siya without destroying or harming the plantations. So, hindi siya hinahawakan. Base lang siya dun sa technology ng magnetic effect. Oh, so yan, magandang yan kasi pinapakita pinapakita na isang marites. Sorry po. na galing daw nasa spaceship daw sila and they projecting the magnetic beam pababa. Kaya nagkakaroon ng ganyan mga shapes sa mga crop field. Actually hindi naman siya direct ang pababa. So yung iba gumagamit sila ng tinatawag nila mga drone. Yung iba galing mismo sa ship nila. Pero drones, of course naka-on yung invisibility technology nila. So parang yung hindi kanina, siya basta makikita ng tao. Ang nakakakita lang sa ship nila ay yung mga pusa. Ayun, yung kanina, yung mayroong isang video kanina na dumadaan yung mga light orbs doon sa field. Orbs, tapos nagfo-form nung crop circle. Ganun, no? Ganun yung ginagawa, no? Dinedeploy nila yung mga drones na yan to do that. Pero sa ngayon, dahil sa meron na tayong drone technology, baka pwede na rin gawan ng fake na crop circle. Ay, negative. Hindi pa rin kaya. Masyadong malayo yung technology ng drone nila kasi yung drone nila is walang antena. Once na sinira mo siya, wala siyang any electronic devices or wires na makikita sa loob. So, naka-molecularly program yung orb na yun. Talagang highly advanced. So, kahit sirain mo siya, baka lang siya na makikita mo sa loob. Talaga, ayun So, yan Ma'am Jo, maraming salamat, Jay, sa binahagi mo. Nako, very interesting tungkol dito sa, at least kahit dito sa ating programa sa Gabi ng Misteryo, na unlock na natin nung misteryo nitong mga crop circle. Ngayon naman, pag-usapan natin, Ma'am Jo, itong mga clouds, tulad kanina, nabanggit na ho ninyo na nagre-reflect pala to sa ating iniisip, or maybe divine beings and other advanced beings ay nagbibigay din sila ng mga messages through cloud formations. Ma'am Jo, ito ba'y napatunayan na ho natin during our for the past years ng ating experiences with the extraterrestrials and other advanced beings? Tama po yan, Ray. Dahil maliit pa kami, lumaki kasi kami sa aming mga magulang na mga healers. Yes. Pag sila po ay mayroong ikukonsulta, titingala sila at ipapakita sa amin, ayan ang sagot sa akin ngayon. Halimbawa, magtatanim, Ray. Pag nakita ng nanay ko yung cloud formation na parang mga bundok-bundok ng halamanan, ang sabi daw sa kanya ay pwedeng magtanim. Pag wala yung simbolo na yon, hindi siya nagtatanim. Lahat ng mga tinatanong niya tungkol sa mga ginagawa niya, lagi niya kinukonsulta.
doon sa cloud formation. Kaya natuto din kaming mga anak niya na tumingala. Hanggang ngayon, yung kanyang apo, itong aking assistant si Joel, nung nag-attend nga kami, kinikwento ko ng event dito sa embassy ng Philippines sa Moscow. Yes. Sino mag-aakala na dapat ang focus namin, Ray, doon sa event, doon sa mga nagsasayaw, sa program, pero tinawag siya ng cloud formation, tumingala ka. Nung pagtingala niya, kinuna niya ng litrato, saka naman ako binigyan ng message. Ang sabi sa akin, yun nga, na kausapin ng water element para hindi umulan. So, ginawa ko po yun, na maghapon nga, hindi umulan. Actually, noong mga panahon pa ng mga yung mga ancient civilizations, nagre-rely din sila sa mga sa clouds, sa air, sa iba't ibang mga natural occurrences kung bawa meron silang problema, ikinukonsulta nila sa mga higher beings, then yung sagot nakikita sa mga clouds. Ganun yung ginagawa. Tama po, at natutuwa kami, Ray, dahil ikaw ginagamit itong programa mo para ibalik ang ating kaalaman sa tamang reference. Alright. Kasi hindi tayo dapat nakakadepende sa mga gadgets. Kasi isang araw, para tayo magiging robot. Halimbawa, pag nawala ang gadget mo, Ray, nawala ang cellphone, wala ka na sa buhay. Di na gumagana. Kahit pupunta ka kung saan, nasa cellphone lahat. Opo. Pero nung araw, yung ating mga ancestors, wala namang cellphone, bakit nakakapunta sila sa Yes. east, west, sa north, south? Kasi meron silang guidance ng mga elements. Hindi lamang yung cloud formation, yung patak ng ulan, ay Yes. ibig sabihin sa kanila. Yung haring hangin araw, haring ay araw. ibig sabihin sa Oo. kanila. Kasi dati during those years na nasa probinsya tayo, malalaman mo kung alas 3, alas 12, di ba? Alas 9, alas 10 ng umaga sa pamamagitan lang ng araw. Kung saan Tama nakapwesto po yan. yung araw, pag sunrise pa lang, alas 7 na yan. Di ba, Ma'am Jo? Oh. Tama yan. Kaya itong programa po na ito ay mahalaga para sa bawat isa. Kasi ito nga, uulitin ko na naman si Cora kasi researcher ito eh. Yes. Kaya marami itong nalalaman in advance. 10 years ito mag-research. Opo. Oo. So ngayon, pinoprograma tayo na magdepende sa isang produkto. Yes. Kontrolado tayo. Yan, dyan na tayo sa cellphone na yan. Kaya ngayon na pinapaliwanag natin na pwede pala tayo makiusap sa mga elemento para malaman mga bagay-bagay, ay pakipractice po natin Yes. ng mga tagapakinig po Huwag nating ni Ray. kalilimutan. Dahil yan po ang basihan ng ating buhay nung araw. Wala pa po itong mga gadgets na to. Marunong na tayo. Meron Correct, tayong direkta na linya diyan sa karunungan ng tinatawag natin ni Diyos. Opo. Bakit hindi po natin siya gamitin at huwag tayong paaalila sa mga gadgets po? Saka meron tayong sariling GPS. Sa ating mga sarili. May sarili pong May mga GPS, sarili tayong mga antena. Nagpaalala ng araw, titingala lang nandoon sa iba, tuktok ang nakatama sa aking bumbunan ng araw, alas 12 na, Alas kakain 12 na. na. Iba nga, tinitingnan anino, Ma'am Jo. Kapag wala ka Anino raw pa. wala ka raw anino, tapat na tapat ka ng tanghali, di ba? Ayan. Saka yung pong halimbawa, hindi mo alam kung uulan, wala pa naman noon na Weather Bureau. Pag nasinghot na natin yung singaw Yun ng na, lupa, uulan alam na. natin kung uulan. Correct. Alam din Oo. natin kung may bagyo. Saka yung tunog nung kulog, ha? Kung masyado raw malayo pa yung kulog, magbibilang ka ng ilang segundo. Sabi mo, ay, ano pa to? Nasa 6 na kilometro pa yung yung may ulan. Ayun, kapag medyo malapit-lapit na at mas malakas na yung dagundong ng kulog, ayan na siya. Andyan na yung ulan. O yan, ha? Actually, itong mga ganito, mga knowledge ay talagang kinalimutan na natin kasi masyadong tayong dependent sa gadget, sa technology natin ginagamit sa ngayon. So I think it's about time na bumalik tayo. Pwede naman siguro, Ma'am Jo, Ma'am Cora, and also Jay, combination of these technologies and also yung primitive knowledge natin na how to detect itong mga weather systems natin sa ating kapaligiran. Ayun. Ma'am, Tama po, opo. complementary po. Pwede po na sabayin ang gamit natin. Huwag tayo masyado nakadepende sa isang bagay. Correct. Kasi Oo. pag tayo ay nagkaroon ng mindset na nakadepende tayo sa isang bagay, isang araw aalisin sa atin yon. Naku po. So magiging problemado tayo dahil wala na tayong magamit. Pero kung tayo nakahanda lagi, tulad ng ating mga ancestors, kung mayroon tayong gadget o wala,
ay kaya natin pong mabuhay. Alright. Si Ma'am Cora, nakita na ho ba ninyo yung library ninyo ng cloud formations? Oo. Diyan na. Papakita ko na. Sige. Okay, very exciting. Actually, yung mga cloud formations, ang dami din yan. Kung titingala lang tayo sa kalangitan, naku, ang dami natin makikita mga images. Iba, pinagwawalang bahala, wala yan. Formation lang yan, walang kahulugan sa atin. Actually, meron po yan. Most of the time, ako personally, may time na mayroon akong iniisip na naghahanap tayo ng solution. Minsan pa makikita mo lang yan sa clouds eh. Parang immediately merong sagot. Yan, Ma'am Cora. Yeah, nakashare na yung screen ko. Dito sa slide na to, makikita mo yung parang yung image ng Sacred Heart of Jesus. Okay. Wala pa sa ano mo. Ayan na po. Pero naka-screen share na. Yan na po. Ayan na, ayan. Kikita. So, sa Lake Caliraya ko to nakuha. Nung tinake ko yung picture, medyo horizontal, so hindi ko kagad na ano. And then, it was sent out to me. Baligtarin mo yung picture para makita mo si Jesus Christ. Oo nga, no? Nakikita mo ba yan? Ito yung hair niya. Tapos yan, ito yung Sacred Heart. Yes. Oo. And then, ito, another image of Jesus Christ, no? Sa same area sa Caliraya. Ito yung mata, yung ano, may beard siya, tapos ito yung katawan niya. Ito, hindi ito clouds. Ito sa Tagaytay ko na take, ganyan. So, parang light being nagpakita sa Tagaytay. Opo. Ito, may mga Ito orbs nung nito, Christmas 2021, when I took this photo, nakaganyan siya. Tapos nung iniba ko yung orientation, dito parang may anghel dito na nakatingin dun sa baby Jesus. Ito si Mama Mary. Tapos, yan, yung angel, si Mama Mary at saka si Jesus. May mata pa eh, kitang-kita mo yung mata ng baby. Tapos si Saint Joseph nandito. Yan, malaki siya. Meron pa siyang staff na hawak. So, yun. So Christmas Day yan. Now, I just want to do the crop circles, no, kasi meron pa akong gustong i-share. Yeah, please. About the crops. Ay, hindi. Meron pa isang cloud formation. Teka lang, ha. Yung spaceship, Cora, meron kang photo ng Opo. spaceship. Share ko. Yes. Yes, ito. Teka lang. Ayan. So, if you look at, I was driving along Luzon Avenue going home, no? Nakita ko tong ray of light, ganyan. So, yan yung kinukuhanan ko. Pero nung tinignan ko yung picture, if you will see, may mga windows dito, tas pabilog siya. Yan, no? Pabilog siya. Paki-magnify It's hidden nga yan. behind the clouds. Paki-magnify Kasi nga nga. nagtatago sila. Parang mothership to na malaki. Yan. Kaya so ba pag tinignan mo, may windows dito. Tapos yung shape niya is circular, no? Yes, So ma'am. pakita ko tong isang picture, parang ganyan siya. If it's okay. visible, it will look like this. Pero dito sa picture na to na nakuha ko, na it's hidden behind the clouds. Talaga nagtatago sila, no? Then finally, hindi sila talaga nagpapakita kasi ayaw nilang takutin yung mga tao. Yung nga raw, baka raw Kasi tayo ano pa tayo sa takot eh. You know, we're masyado tayong matatakutin yung mga tao. Kaya hindi pa talaga handa ang humanity for full disclosure, no, of extraterrestrials. Maalala ko, Ma'am Cora, Tapos Ma'am Jo, yung binabanggit yung Yes. dating Israeli security chief, at nalaman daw ni dating President Donald Trump yung existence ng Galactic Federation. Ang sabi raw ni President Trump, di ilabas na natin. Di sabihin na natin sa tao. Pinigilan daw siya ng mga Di handa eh. Di tayo handa. pinigilan daw siya ng extraterrestrials. Ito, baka raw magkaroon ng mass hysteria. Na parang may self-portrait. Opo. May self-portrait siya. You can see it will be very hard for humans to do this. Kasi yung mukha niya meron pang parang may mga circles around the face. Tapos Ang galing ito na naman parang yung parang computer message, di ba? So nung dinicode ito yung message niya. Sabi niya, "Greetings people of planet Earth. Okay. I am Vrilon, representative of the Ashtar Galactic Command.
We return to you with great spirituality, uplifting news. The time has come to take the next step in your evolution into the higher realms of existence. Prepare for worldwide contact with the many species that inhabit this part of the Milky Way galaxy. Ala. Open your inner divine self and welcome your galactic family with love, peace, and harmony. Kailan pa ito, Ma'am So Cora? hinahanda nila tayo. Ma'am Cora, These kailan? crop circles are meant to heighten our consciousness. Ma'am Cora, tatanong ko lang, kailan ito? Yes. Kailan? I think 2018 or 2019 Wow. itong crop circle na So, to. yung binabanggit na prepare to contact with different species, this year nagkaroon ako personally nagkaroon ako ng iba't ibang mga channelings with different species, no? Yes. Para ito So, yan. Para ito unti-unti, binabanggit ina-expose tayo dun sa reality, sa greater reality na yun. Because we're so, yun nga, masyado tayo nakatutok lang sa computer. We don't even look up, no? And there's a bigger reality out there. Opo. Napakaliit ng mundo compared to the universe. And we're just, Wow. specks of dust in the whole Parang- expanse of the universe. Oo, so may- we have to open our minds to that Correct. greater reality because something is going to happen. Opo. And this is the ascension process. That is, so hinahanda tayo for that. And this series of crop circles that appear every year is conditioning us. Kasi may frequency yan, may vibration na linalabas yan di ba? Sa elements, kaya inalagay sa halaman. So, yung water, yung air, yung earth is being conditioned for us to be able to accept this greater reality. All right. So, Ma'am Cora, gusto ko rin ding sabihin sa ating lahat, I can feel the energies here inside the studio, and I think they are here. Nag-iinit ka na ba? Iba, ang sarap ng energy, and ayaw ko lang mag-channel, but they are telling us na they are here. Sabi nila, we are here and we are ready to give you more information and to tell you, Earth people, that we are helping all of you to ascend to the fifth dimension, and we are here to spread love and peace to everyone, and we don't ano na yun? Nawala na ako. Okay. Salamat po sa inyo. Tuntua sila sa'yo, Ray. Tuntua sila sa'yo. Salamat po, and sana naman maging mapayapang lahat. Ako naman, ang hinihiling ko lang naman magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa and mawala ang anumang threat of war at yung mga nangyayari mga digmaan sa paligid matapos na. Matapos na yung digmaan dyan sa Ukraine, sa Israel, and mapahupan na rin. Hilingin natin sa kanila yun. Opo. At mapahupan na rin Hilingin ang natin. China. Ayan. Tulungan tayo. Sabi, we are ready to help. Yun. All right. Salamat You po. go. Thank you so You have much. to ask. All right, so wala na tayong oras, Ma'am Cora. Thank you so much for sharing your knowledge, your research about crop circles and cloud formations, ma'am. Anything that you can say para naman sa ating mga babayan, and of course yung mga viewers po natin sa programa. Yung message ko lang is maging open tayo sa mga bagong hindi naman bago actually, maging open lang tayo sa mga information na binibigay sa atin at i-trust lang natin yung ating intuition. Yes. Kasi ang gusto lang talaga ng ating mga galactic brothers is peace, harmony, and heightened consciousness. Thank you so much, Ma'am Cora. Ma'am Jo, maraming salamat po sa inyo, ma'am, and sa panahon na ito at sa oras na binigay po ninyo sa amin tonight. Salamat, Ray, at sa lahat mga kasama natin, si Cora, si Jay, at mga nakikinig sa inyo. Opo. May paalala lang po tayo. Yes. Sa July 28, meron po 28. tayong uling online teaching. Okay. Pwede po silang malalaman sa inyong mga contacts. At meron po tayo, Ray, ngayon na promo para sa plasma therapy. Yung Uy. kuryente ng ating katawan, kailangan din natin tama, yun. parang tatanggap po natin ang mga mensaheng para sa atin na kabutihan. Kasi ang ating katawan ay parang cellphone yan. Kung lagi po tayong pasmado, pareho ng telepono, ay hindi po tayo nakakatanggap. Yes. So, promo po ito ay
donation lamang, Ray. Opo. Para lahat ng mga nakikinig, mga kamisteryo mo. I-check lang po nila sa Auhay FB page, ma'am, no? Tama? Yes po. Yan, Auhay PH. Ayan. Salamat po, Ma'am Jo. Thank you so much. Salamat po. At mayroon pang hindi nasabi. Yun. Tayo daw ngayon ay binabasbasan ng code of love, peace, and harmony. Let us express gratitude. Thank you so much. Yan po. Ayan. Ma'am Jo, maraming salamat. Brother Jay, thank you so much uli sa ibinigay mo sa mga information and knowledge about crop circles. Thank you so much. Po, maraming salamat din po. Wala nga naman, Jay. Maraming salamat din sa iyo. And of course, sa ating mga nakatutok ngayong gabing ito, na-overwhelm lang ako sa energies ngayon sa paligid. Kaya pautal-utal din. Actually, ang gagara ka ng mga suot eh. Maraming salamat sa mga Galactic Brothers, sa lahat ng mga tumutupo sa ating program sa Gabi ng Misteryo tonight. And yun nga ho, I think the message is tumingala po tayo sa langit, magpasalamat tayo sa ating pong lumikha, magbigay po tayo ng kahilingan po natin sa langit, at sila po ay magbibigay sa atin ng mensahe, and of course, igagad po tayo kung anong gagawin po natin. Maraming salamat po.